Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Yose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Walang program kasiguruhan. ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Lorna Ponce de Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta or galing sa trabaho, nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gastos sa gas or enerhiya. Ganon din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalang. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko! Radyo Pilipinas. Radyo Publiko! Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Ano ito na oras sa kabarangay? Meron na kita minuto na. Ano kalabay halas 8 haaga. Mapay nga morning. Thank God it's a good Friday. Welcome haton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Pana Biyernes sa Mayo 29, 2026 nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin di Master Control Engineer sa Mark nga na Coach Euphem Buna Jr. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Para naman hadton panguna parahan taramdan good morning Eastern Visayas. Pero syempre di rin makukumpleto. Di rin makukumpleto ito nato na pagharampang kung waray naton mga kasalagabay. Ato ni acknowledge ang ato na mga ka-PCO from Radyo Pilipinas sa Sogod, Southern Leyte. Mapay nga aga, maadyong buntag Ruel Bugnos, ang bugos nga puwersa, ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Pinagikan SM Dindo Alaras. Siyempre ang ato ka-akadim. DYDC-FM, Glody Kayunda, mabulig ba yan na or may dalahirano igiyan na hatag ng mga bali, kaupod naton hiya Glody Kayunda, no, onina, good morning Glody, pinagiton pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrilio hadton DYDC-FM, Visayas State University, dida naman Baybay City. RP Calbayog, maupay nga aga, Charmaine Perito Balves. Good morning, Bugos Liwat, nga staff no, RP Calbayog, pinagikan ASM Jean Navilon, aton ka-PCO from PIA, Philippine Information Agency, Samar Province. Maupay nga morning, Sir Aaron Cotihar. Siyempre naton mga hinigugma nga mga tiga pamati ngayon na nakatutok na. Kumusta na kamo, andam na ba adto na pagsulod mga panarabahoan? Mga ka-livestream, good morning. Yan na palain na maupay man ito na kasidlit ni Mr. Haring Araw didihaamon dapit syudad hito na Borongan. Although cloudy pero okay man ito na ato na panahon. We have 31 degrees Celsius. Pero yan na pala nga mga oras inaabatan na ito na kapaso at 36 degrees Celsius. Di na pa naman ini nakasulod na Philippine Area of Responsibility at doon ginbabantayan nga bagyo nakasulod na. Ginangarana na ini nga Bagyo Doming, Tropical Storm Doming, sulod na hito na par. Da ini na himumutang Subramil. 1,345 kilometers east hiton southeastern Luzon. 75 kilometers per hour iton iya darang hangin nga na pagsubasko na abot 90 kilometro por hora. Pero waray pamanggod hini direkta nga epekto pa haaton yana diin man nga parte hiton nasod Pilipinas ngan waray paghihapon giniisa nga tropical cyclone wind signal hapag kayana. Bueno, oras nga 5 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Kadto kita aton bisitahan na Panginoon nga nakuhaan adton pinaka-orhiya na hulagway tikang naman RP Sogod. Layon daw paki-adjust aadihin siring haaton hibawo daw iton aton audio. Siring hiton DYOG Calbayog. Thank you Thank you DYOG.
Maupay nga morning, Kuya Ruel Bugnos, dida naman ha RP Sogod, Southern Leyte. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Pen, maupay nga aga. Good morning sa imong mga kaubanan Morning. sa RP Borongan. Sa pungon of course sa atong SM, si Ma'am Ruth Rivera Abunda. Nag-force da sa DYOG Kalbayog pod ni Ms. Charmaine Perito Balvez, no? Sa panguna usab sa tong SM Sir Gina Vilon, nagsimong mga kaubanan maing buntag. Diri karon sa lungsod sa Sogod, Ate Pen and Ms. Charmaine, no? So far medyo madagumon ang atong adlaw nga Biyernes nga ni kagabi medyo ang atong mga kalungsuran, no, sa tibok probinsya na yung mga isolated rain showers, no, nga nasinati usually nang murag mga around hapon na, no, nakasinati kita og mga pag-uwad, so medyo bugnaw-bugnaw ron ang atong panahon, pero lagi nagi po ng hulga sa taas nga heat index for today. Amping lamang gihapon ta, no, kinalagi pong bagong-bago nga panahon, dako pong posibilidad nga mo kini pong ato laging ma-compromise sa ning atong immune system, no, so dot lang tag ubosipon sa panadiha, no, so don't forget to hydrate good pirme, and most importantly kana pong pag-inom sa dog supplements ug kinahanglan, no, aron nga magpabiling kitang himsog sa atong kuryente. Kana grabe na ang kaguol sa atong mga kaigsunan diri sa Southern Leyte kay ug mga adlaw we will be experiencing basically a whole day gyud nga power interruption kay ang NGCP scheduled power interruption ugma from 5 a.m. to 6 p.m. medyo taas-taas gyud ni sidya nga pagkapaong sa kuryente. Bugos ba nga Southern Leyte, Ruel? Yes, Tipen, no? Except lamang sa Limasawa Island, kaya naman na sila i-separate nga kanang electricity nga connection, no? So, tibuok Southern Leyte kutob na dito sa Kikilo sa Abuyog Leyte, no, kay na ay kanang wood pole replacement ang NGCP da sa Tamis tuna sa Ugmasin 69 kV transmission line. So base pa pod sa feedback dire medyo daghan jud ang mga nag-uol kay naiuban ko, no, naay patron ugma, naay uban naay kanang culmination program sa Flores de Mayo, naay uban ay kasal, no, so medyo daghan ang mga activities for tomorrow nga medyo maapektuhan gid niining medyo taas-taasad nga power interruption, no. So og siguro kanang mga activities nga pwede pang reschedule na lamang na kay dugay naman sad ni nga pasabot sad sa NGCP, no, as early as Monday gipasabot na ni si Jano. Hopefully katong mga madajud og reschedule na lamang, pero katong yung mga like fiesta diha, sige na lamang, hinay-hinay lamang punta sa atong mga activities for today, for tomorrow, no. Ilabi na kay nagya po ng laging hulga sa grabing kainit sa panahon. Sa atong tubig kagahapon medyo nakasinatitag pag hinay, no, sa supply sa tubig sa Sugod Water District, no, basin sa siguro po na sa kining ato na sinati po lagi nga kainit sa panahon, labi na og tagsarata bisitahon po og uwan, mao nang medyo maapektuhan sa ng supply sa tubig, no, pero so far medyo nabubintaha naman, and hopefully dili ra pod mo resulta na sa kining paghunong na pod or pagluya sa supply sa kining atong tubig. Atong telecommunication so far medyo stable raman pod, man po yung mga kining schedule pod nga mga kining internet service kanang disconnect kanang internet service kanang mga problema, no. Kagahapon po na Ate Pen and Ms. Charmaine, no, ang atong mga offices, ang atong mga kapulisan nakigiusap pod sa pagsaulog nining National Flag Day o Philippine Flag Days, no. Ang start naman lagi May 28 up until kuan na si no, June 12, no, sa atong Independence Day. So gi-encourage, no, ang atong mga bisag sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, mga government offices o guban pa to display sa kanang flags, no, sa ilang mga edipisyo diha aron isip pagpakita, no, solidarity sa atong obserbasyon sa kining National Flag Days, no. So diri sa atong opisina, no, naman ta ato ipa-display po ng atong flag, no, and kining isip pakigiusa sad niya na nga mao nga kining aktibidad. Diri pod sa SLSU padayon day pod
Ate Charmaine, no, and Ate Pen, kining atong commencement exercises. So next week, napay pipila ka mga campuses ang pahigayin pa silang commencement exercise diha sa Tomas Opus campus nga ni on June 2 kung ata masayop, no. And very last week sa SLSU Sugod, pangunahan po doon nagsilbi na tong commencement speaker si former kaning COA Commissioner kining si Heidi Mendoza po nang atong nagsilbi nga commencement speaker. So congratulations once again, no, sa atong mga nagpakagraduar na, and mo na gingon da nga humalagi ng graduation na po siguro na gamay nga honeymoon period, no, to celebrate sa inyong accomplishment and kining achievement, and then after that di na dyan, no, balik na sa realidad, mangita na po tag trabaho kay mama dyan na ang pinaka hinungda nung mo nang eskwela ta karon kining kanibang ma-improve ang atong skills sa panadiha, no, and makatrabaho ta and makatabang pud ta sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko alas 8:11 na sa kabuntagon. Para sa atong mga headlines. Karong buntag, audit calibration sa 2025 Peace and Order Council performance gipahigayon sa DILG Southern Leyte. Kapulisan sa isla sa Limasawa, Southern Leyte, gipalig-on ang police visibility. Samtang sa laing pang balita, libre nga chest x-ray gitanyag sa lungsod sa Malitbog. O kining Pakwan Harvest Festival gipahigayon sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Ang kompletong detalye ning atong mga impormasyon makaigsunan at ang sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras once again alas 8:12 na sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang nga salamat, Ruel, na Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. So, diri nato na yan na makakaupod ba ang DYDC-FM? Pero may dahira igin latag nga mga notisya nga aton ipahamtang aton mga laray uluhan mga balita na likom na DYDC-FM na Visayas State University Baybay City pinagikan Kuya Glody Kayunda. VSU gipasidunggan ang mga top notchers sa March 2026 sa LAPT. Samtang gulayan sa kadalanan gipahigayon sa Barangay Gakat, Baybay City. Amin ato na babantayan nga mga dagkeng notisya na hikay hadton DYDC-FM nurunian la second half hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Bueno, 14 minutos na kabarangay ang nagkalabay alas 8 haaga. Kadto naman kita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog pinagi ka na Miss Charmaine Perito Balvez. Mao nga aga, Charmaine. Morning, Eastern Visayas. Yes, mapay nga aga, ati pen pumidaan sa bugos nga pwersa San RP Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning, liwat sa aton sister station, digang sa Radyo Pilipinas Sugod. Good morning, Kuya Roel Bugnos, ngan sa bugos nga pwersa sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. Ngan sa ngaron sa aton acting station manager, Hinar Navilon, dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Ako naman ang iyo makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Ang kaupod liwat naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino. Okay, so siyahan, update sa panahon dinhi sa Calbayog, sugad man dinhi sa amon syudad, madampog ang amon na eksperyensya nga, ang among kalangitan dinhi sa Calbayog. Sa temperatura naman nga 29 degree Celsius. Lauman, pinakamubo nga temperatura sa 24 degrees, posible pa ini umabot sa 33 degrees. Pinakataas nga temperatura, around kulop na ini, So, biskan pa man, in cloudy conditions kita yan so nagihapon ang posibilidad sa init sa panahon
tika udto, tika kulop sang letder gihapon kita nga malimot nga pagdara balon kita sa aton tubig, no, hirot kita sini nga pabago-bago nga panahon para liwat naton nga malikyan ang pagkasakit. So update naman sa pagtaga-tubig dinhi sa Calbayog. Calbayog Water Company Incorporated may dasaragin palusad nga service advisory kundi mawawad-an sinabid san tubig. Temporaryo nga interconnection san 150 mm HDPE distribution line supply sa Old Road, Corner Feeder Road, Barangay Trinidad, Calbayog City. So yan na ini adlaw Viernes, Mayo 29, alauna san kulop kutob alas 5 san kulop. Apektado sinian Barangay Basud ngan Old Road, Barangay Trinidad sa Calbayog City. Ngano sa pang service advisory gihapon. Diyan ni maabot Lunes, June 1. New month na ngayon, no? June 1, 8 a.m. pakato June 2, 8 a.m. gihapon. 24 hours nga waray abid san tubig. Mawad ang sin supply san tubig. Apektado ang entire service area. Bugos nga coverage area san Calbayog Water Company Incorporated. Para ini paghatag lugar san bubuhaton nga interconnection san 400 mm bridge crossing pipe vida sa Minlawaan Bridge, National Highway, Barangay San Policarpo, Calbayog City. Okay, so update naman sa pagtaga-kuryente dinhi sa Calbayog. So yan na ini maabot Sabado, buwas na ngayon Mayo 30. May din nakaschedule nga power interruption para sa bubuhaton nga maintenance ug upgrading works sa linya san kuryente. So tikang alas 7 san aga kutob alas 5 san kulop magpulo pini nga pagkaparong apektado ang mga lugar sugad sa RFM Subdivision Phase 1 and 2, Greenland, Sitio Cagabaka, Nganvilla, Purok 7, Diversion Road, Karayman, Magsaysay Extension, Bagakay, Toyota, City Hardware, Pag-ibig Building, Leopards, Petron, HV Testing, ngan PNP. Samtang pagka alas 4 kutob alas 5 san kulop, so usalay ni ka oras nga power interruption, apektado naman ang Government Extension Office, BIR, City Veterinary Office, ngan Calbayog Public Market. Ibubuhat ini para sa reconfiguration sa primary structure, nga iba pa nga line works, para gihapon sa mapauswag ang serbisyo sa naton pagtaga-kuryente. Apektado gihapon ang mga barangay sa San Jorge, ngan Tarangnan, tikang alas 7 san aga kutob alas 5 san kulop magkulop gihapon nga pagkaparong para sa bubuhaton nga installation ngan maintenance testing sa San Agustin Substation. Samtang ang mga barangay tikang Nakobe ngadto San Agustin kutob Matuginaw, posible gihapon maka-eksperyensya temporaryo nga power interruption around 7 a.m. kutob 7:30 a.m. ngan 5 p.m. kutob 5:30 p.m. tungod sa load transfer ngan normalization process. So again, pahinumdom sa mga maaapektuhan nga mga MCOs nga align nga pag-charge na daan sa naton mga electronic devices, sa naton mga gadgets, pag-andam nala kita daan sa naton mga emergency devices, para may kita magamit durante sini nga scheduled power interruption. Ngayon para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Santa Rita Samar, gintiklara na unstable internal peace and security condition. Ngayon haros 1,000 nga libre nga SIM cards gindistribuer sa mga 4-piece beneficiaries sa Region 8. Katukiban sa inyong mga balita, igsusunod sa second half sa natong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May na kita 20 minutos na nakalabay halas 8 haaga para hadto na kaabrilahan na radyo.
Nakatuto ka mo kabarangay ha taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Gintirigog nga puwersahan na PCO Radyo Pilipinas. Pinagigihapon aton akadim nga na ka-PCO Philippine Information Agency para paghatag impormasyon para yan ang adlawhan na Biyernes sa Mayo 29. Bueno, adton mga balita nga igin padangat. Tikang naman ha Philippine Information Agency Samar, maupay nga aga nga naman ha PIA Samar, Sir Aaron Cotihar, kansugan man PIA Regional Head Sir Rian Arinto, maupay nga aga. Adi adton Lara Iluhan ha na mga notisya ha PIA Samar. Santa Rita Samar nakabot na adton Stable Peace and Security Condition Declaration. Ipapahati ni nga balita niya ni Ronald Roma. Samtang Lulugayan Falls nga nakalbigahim. Ginbida hapag lunsarhan, pamatron hakalbiga. Report naman ini niyan ipapahatad doon na detalye ni Sir Aaron Cotihar. Thank you Sir Aaron. Hindi naman nga mga balita impormasyon. Samtang didi naman ha Borongan, pinaagihan na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Siyahan anay no, iton panahon silingan ta daw pirabaha pagkaya na iton heat index no, iton syudad hiton na Borongan bisan ko na madalumdum kita yan ang adlawhan na Friday. Pero nasirak gihapan no, hi Mr. Sun at 31 degrees Celsius. But feels like iton init factor nga aton inaabat yan na in may ada na 37 degrees Celsius. Posible daw good umabot iton pinakataas nga daha 42 degrees Celsius. Niruniyan ano iton tikaurod to. Samtang adton ginbabantayan naman nga low pressure area hagawas adton Philippine Area of Responsibility amuin naging bagyo na nga sinulod na no nga nihaaton ha PAR subay ini hadton Tropical Cyclone Bulletin number 1 hadton Pag-asa agin ngarana na ini nga Bagyo Doming. Unina hiton alas 11 hiton tikaurod to adto na sunod nga pa cyclone bulletin. So ang sentrohan na Bagyo Doming kanina inihan alas 4 aga amuin ginbabana-bana nga nasiplatan 1,345 kilometro sinirangan hiton sur sinirangan hiton na Luzon. Aton sentrohan na tropical storm Doming. Iton kusog anohan na bagyo na hangin nagaangkon ini na maabot 75 km per ora harani hiton na sentro samtang pagsubasko nga dahan 90 km per ora. So iton iya hini gios sa norte na tundan ano iton iya hini gios sa kakusgun nga 20 kilometers per hour. Iton sakop hiton hangin na abot ini nga da 400 kilometro. Tikang hiton sentro nga nakusog pahiya ano iton iya naman na gale force. Waray pa ini giniisa nga tropical cyclone na wind signal hadiin man nga parte ano hiton aton nasod. So guti ay daw good ito na posibilidad ano na direkta nga makaapekto na Bagyo Doming hakahimtang hiton aton na panahon na iya na ano bisan na diin nga parte ito na Pilipinas masunod nga 24 oras. Pero nasa ring ito na pag-asa inapakukusgan hini ito na bagyo ano darahiton habagat nga posible magdarahin na mga makasig nga pag-uran natundan nga parte hiton na Pilipinas ito naton nasod tinikangan hiton na Domingo Mayo 31 nga na posible magpagawasin na weather advisory na pag-asa buwas Mayo 30 para naman makapag-andam ano pero bisan pa man padayon kita nga maging mabinantayon para hiton na masunod nga mga abiso hiton na pag-asa.
Samtang hapag taga kuryente didiha aton ha probinsya hiton Sinarangan Samar oy magkakamay-adahin power interruption adina no scheduled power interruption iton Isamelco kanan Isamelco ini buwas nga adlaw Mayo 30 medyo haruhalaba dama ini no iton oras alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kulub magkakamay-adahin testing hiton power transformer ngan substation protection equipment ngan hotspot correction ha mga lugar ani adto na mga apektado nga lugar maiha-iha daman ano nga brownout tikang alas 6 iton aga nga alas 6 iton kulub adton Kinapundan substation iton apektado ang mga munisipyo han Hernani, General MacArthur, Salcedo, Mercedes, Giwan nga na party hiton na bungto hiton na Kinapundan. Paabiso hiton Isamelco ini nga trabahoon pwede daw gud ini mahuman anuhin temprano nga na pwede maibalikan kuryente antes pa man adton iya naka-schedule nga oras. Salit para malikayan ito na disgrasya itrato nga permi may da kuryente adton na mga linya. Kapag taga-tubig, waray man paabiso ito na Borongan Water District para naman pagkawaray serbisyo hadto na tubig. Komunikasyon okay man daman. Sugad na laliwat ito na pagtagapasi orden na bugos nga probinsya na Sinirangan na Samar. Adi naman paabiso gihapon from Eastern Samar Provincial Hospital kung nagkakulop aton ira pa blood inventory hani SPH in waray abilable nga dugo pero hapag kaya na may ada 3 units iton blood type AB plus tulo pero iton iba nga mga klase hiton type hiton dugo amo in 0 pananglitan adton O positive adton A positive B positive 0 adila kita hadton type AB plus may ada 3 units iton dugo didi ini ha Eastern Samar Provincial Hospital. Samtang nagtikang aton orientasyon para ini hadton special area, a special program for employment of students kon SPES hiton provincial government hapakigsumpayan hiton Department of Labor and Employment. So nakalabay ini nga adlaw nagkamay-adahin orientasyon nakapan na inhira assign ngadtuhin magkaiba-iba nga mga opisina ngan iginsumat atun ira mga responsibilidad han mga partisipante ngan iba pang kinahanglanon han programa. So kwalipikado mag-apply hini adton mga naedad 15 tubtob 30 anyos nga patinano adton out of school youth ngan persons with disabilities nga kaya magtrabaho. Nga kung nahireporte kanina ni Kuya Ruel adton pakiusano adton local government unit dida naman Southern Leyte adton National Flag Day didi gihapon adton PLGU han Eastern Samar amoy nakiisa gihapon pagsaurog adton National Flag Day kakulop nga adlaw. Tinikangan nakakulop adto na tinuig nga selebrasyon nga daini magtatapos ito na June 12 adida mismo ito na Philippine Independence Day. So nagpapasidungog ini ang National Flag Day nakikita naton may da mga flaglets dida ito na mga kundiin nga mga strategic location hayo lugar pagwagayway ini adton siyahan nga bandera han Pilipinas durante han kadaugan han mga revolusyonaryo nga Pilipino Battle of Alapan Imos han 1898 kamaiha na Salitsugan nga pakiisa hapag sa urog han pagkamakabayan ngan kagawasan ang gobyerno probinsyal hay larumhan liderato ni Governor RV Ivardoni. Hiya ini adto nag-isa, hiya adto nanguna han pagwagayway han mga bandera han Pilipinas, ha Capitol Building sugad simbolo han pagkaurusan nasyonalismo ngan respeto ha kasaysayan ngan independensya han nasod. Bueno ka barangay, haun minuto na la og sa 8:30 para ato na good morning Eastern Visayas. Adina adto na mga laray uluhan, mga dagko nga mga notisya uluhan han Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.
Pangandaman, Parahan 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5, Hadolores Eastern Samar nagpapadayon. 13 aplikasyon hin prangkisa hin motorized tricycle for hire, ha syudad han Borongan igin rekomendar nga aprobaran han konseho. Samtang tulong nga certified level 1 adolescent friendly health facilities nakabutinihan na bungtuhan na San Julian. Amin ni kabarangay adto na mga larayuluhan ilalatag ihapapahat adto mga detalye ha second half aton taramdan. Morning, Eastern Visaya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Yose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nasulod na kita ka barangay ha second half aton taramdan na Good Morning Eastern Visayas pana Friday Mayo 29 nga edisyon. At ipan na pumida lagi hapno ito na iyo kahampang kapag naton di Master Control Engineer sa UFM nga na Mark pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Adi na ka barangay ilatag tana adto na mga detalye. Siyahan nga magpapahat adto na mga balita RP Sogod, DYDZ FM, RP Calbayog o PIA Samar. Unahan naton na utro maupay nga aga. Good morning Ruel Bugnos. Eastern Visaya. 8:33 na sa kabuntagon na niya ang atong mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod. Audit calibration sa 2025 Peace and Order Council performance gipahigayon sa DILG Southern Leyte. Ani si Dalia Aurita Tuil para sa report. Radyo Pilipinas Report. Malampusong gipahigayon sa Department of Interior and Local Government kung DILG Southern Leyte ang 2025 Peace and Order Council o POC Performance Audit Calibration of Results sa Sub-LGRC Conference Room sa DILG Southern Leyte Provincial Office. Itambungan kini sa mga miyembro sa Provincial Audit Team aron masiguro ang hustong calibration o validation sa resulta sa performance audit sa mga local peace and order councils sa tibuok probinsya. Tumong sa POC audit ang pagsusi sa kaepektibo sa mga local government units ug peace and order council sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad, pagpugong sa kriminalidad ug pagpatuman sa mga programa alang sa public order. Pinagi niini ang tinuig nga audit padayon nga gipaligton sa DILG ang accountability, koordinasyon tali sa mga ahensya ug responsive governance alang sa kalinaw ug seguridad sa lokal nga komunidad.
Sumala sa DILG Southern Leyte, ang malapuson nga pagpahigayon sa mga kalihukan, nagpakita sa ligon nga pringkamot sa DILG ug mga partner agencies sa pagpalambo sa kalinaw, kahapsay ug public safety ug maayong pangagamhanan sa probinsya. Balita gikan sa Department of Interior and Local Government o DILG Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 35 minutos na nakalabay alas 8 nga aga VSU. Gipasidunggan ang mga top-notchers sa March 2026 sa LAPT. Ang detalye report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Pasidunggan sa Visayas State University ang ilang mga proud Good morning, Eastern Visayas. Alayon, pakiutro Engineer Mark. Alright, so aton balikan na niyan aton report ni Glody Kayunda. Morning, Eastern Visayas. Balita Ipasidunggan sa Visayas State Miss Charmaine. Balita kita sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Santa Rita Samar gindeklara na ang stable internal peace and security condition. Usang importanteng mitad para sa mas marigon nga kahimyangan ug kauswagan ang nakabot san bungto san Santa Rita Samar kahuman ini opisyal nga igdeklara sa ilarom sa stable internal peace and security condition. Karuyog igpasabot sa deklarasyon nga naghamubo na unawara na ang impluwensya ang mga insurgency related activities sa lugar pinaagi san pagbrobligay sa iba-ibang nga mga ahensya sa gobyerno ilarom sa whole of nation approach. Durante sa aktibidad, ginpermahan ang Memorandum of Understanding ng Pledge of Commitment como simbolo sa padayon nga pagkaurusa sa mga sektor para mamintenar ang kahimyangan ug seguridad sa komunidad. Good morning, Eastern Visayas. Ato ni balik ang detalye ang report ang DYDZ-FM VSU gipasidunggan ang mga top-notchers sa March 2026 LAPT. Ang detalye ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Sidunggan sa Visayas State University ang ilang mga proud Viscant top-notchers sa March 2026 licensure examination. Alright, so di rin nato na kukuha Kita ba ito na may problema internet? Anyway, sige daw, adi naman adton balita na Philippine Information Agency SAMAR pinagikan Sir Aaron Cotihar. Santa Rita Samar nakabot na adton stable peace and security condition declaration. Adi ang detalye report ni Ronald Roma. Radyo Pilipinas Report. Gindeklara ang bungto ang Santa Rita Samar na Stable Internal Peace and Security Condition o SIPC di daan ka-25 Mayo nga usa nga dako nga pitad para ang padayon niya kamurayaw seguridad ng kauswagan hang bungto. Haminsay ni Santa Rita Mayor Jessica Michu iya gimpasalamatan ang suporta ng kooperasyon han iba-iba nga sektor ng partner agencies nga nagbulig base maangkon ang SIPC declarations. Sumalaha alkalde dako ini nga dungog para ang bungto nga padayon ang irang mga programa sugad ang barangayan nga gimbubuhat kada Huwebes base badara at serbisyo gobyerno kadtuha mga barangay kaupod ang 63rd Infantry Battalion had Pilipid Army. Dako po ini nga karangalan, dako po ini dungog nga ginahatag. Papadayon po namo nini kay may adaman po kami ginihimo nga pitad didiha amon ha local government unit usa na po dida iton answer ana kung ginyayakan ang barangayan. Ginsa ring liwat han alkalde nga una
makuri magkabot ang pipira nga aplan ng coastal barangays tungod ang problema sa seguridad. Pero yan na, damo na ang mga barangay nga may akses sa kalsada pinaagihan mga proyekto han lokal nga gobyerno para masiguro ang kamurayaw ng kaswagan sa Santa Rita. Dugang pa ni Mayor Chu, ginlalauman liwat ang lokal nga gobyerno nga mas daw pa ang mamuhunan nga negosyo nga masulod habungto tungod han mas malinawon nga kaimtang. Natapos ang programa pinaagi ang pagpirmahan Memorandum of Understanding ng Pledge of Commitment and Support sugad man ang simbolo nga dub-leading ceremony. Tika nga PIE Summer Rodroma, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan nga dotisyahan RP Borongan, pangandaman para na 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5, habong tuinihan na Dolores nagpapadayon. Adyan aton report. Radyo Pilipinas report. Nagpapadayon ang pag-andam para hanti arabot nga launching han 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 katapos magdumarahin coordination meeting ang mga stakeholders ha Barangay Gapang Multipurpose Gym habung Tuhan Dolores. Ang Rice Derby nagtutuyo nga mapauswag ang produktibidad ngan kita han mga parag-uma, pinagyan paggamit ngan pagpakita hindi kalidad nga hybrid seeds bag-o nga makinarya ha pag-uma ngan moderno nga pamaagi ha pag-abono. Ginisgutan ha meeting ang mahitungod han preparasyon ngan implementasyon han programa, lakip ang proseso, partisipasyon han magkaiba-ibang sektor ngan koordinasyon han mga ahensyan gobyerno ngan pribado nga kompanya nga makikigbahin ha Rice Derby. Malampuso na nga iginpatuman ang nakalabay nga Rice Derby season sa Hilongos, Leyte, Naval Biliran, Calbayog City, Samar ngan hinabangan Southern Leyte. Ang mga pribado nga kompanya nga mapartisiparhan programa inakakategorya hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant ngan inorganic foliar ngan macrotechnology. Katuyuan ang liwatan programa nga maipakitan kinabago nga makinarya pag-uma, epektibo nga pestisidyo nga di kalidad nga humay, agud mapauswag ang produksyon han bugas sa probinsya. Ginalauman nga makakahatag inihindugang oportunidad at trabaho ngan pakabuhi para han mga parag-uma ngan komunidad. Antes ang opisyal nga launching, maagi-anay ang mga benepisyaryo nga parag-uma ha Farmers Field School agud maparig-un han ira kapasidad ngan mahibaro ha moderno nga pamaagi ha pag-uma. Nagparipaliwat ang mga benepisyaryo nga parag-uma para mahibaruan ang ira magiging partner nga private companies nga masuporta ha ira panginginanglan, sugadan gahi, makinarya ngan pestisidyo para habugos nga season han Rice Derby. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing pang balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod kapulisan sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte mas gipaligon pa ang police visibility sa isla. Ania si JVKP sa para sa report. Radyo Pilipinas report. Padayon karon nga gipahingusgan sa kapulisan sa lungsod sa Limasawa, Lalawigan sa Southern Leyte ang ilang monitoring sa matagal barangay sa lungsod sa Limasawa, labi na sa kagabion din magpahigayon sila og patrol operation. Ubos sa pagpanguna ni PCMS Eusebio Obligado IV og sa liderato ni Police Captain Joselito Esquilio, Acting Chief of Police, nagpadayon ang police personnel sa regular nila nga foot patrol, mobile patrol o estratehikong pagmonitor sa mga importanteng lugar sa munisipyo, labi na ang matawag nga mga tourist destination. Sumala pa sa kapulisan tumong sa operasyon ang pagpugong sa mga kriminal nga kalihukan o pagmintinar sa malinaw nga kahimtang sa lugar, labi na panahon sa kagabion. Ugot usab gagipatuman sa lungsod sa Limasawa ang municipal ordinance nga nag-regulate sa pagmaneho sa mga motorsiklo. Ingon man ang no smoking ordinance aron mapadayon ang disiplina, kapsay o kahimsog sa komunidad. Gipasalig sa Limasawa MPS ang publiko nga magpabiling alerto o makigtambayayong sa otoridad pinagi sa pag-report dayon sa bisan unsang mga gidahang kalihukan ngadto sa 12 nga police station, barangay o di baka sa ilang emergency hotlines. Nagpahayag usab ang kapulisan nga pinagi sa inyong paningkamot sa komunidad. Kapulisan nagpadayon o magpadayon ang kaluwasan o seguridad sa katawhan sa Limasawa matag adlaw. Balita gikan sa isla sa Limasawa, Lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jeffrey Epis, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning,
Eastern Visayas. 44 minutos na nakalabay, halas 8 haaga, gulayan sa kadalanan, gipahigayon sa Barangay Gakat, Baybay City. Ang detalye, adian report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas report. Nagpakita og kadasig og panaghiusa ang mga residente sa Barangay Gakat sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa pagpahigayon sa gulayan sa kadalanan, usa sa mga kalihukan isip kabahin sa ilang tinuig nga kapistahan. Gipakita sa mga lumulupyo ang nagkadaayang klase sa utanon ug tanaman nga gibutang sa kadalanan aron ipasundayag ang importansya sa urban gardening ug pagpatunhay sa produksyon sa presko ug masustansyang pagkaon sa komunidad. Ang maong pasundaya gisusi og gihukman sa mga personnel gikan sa Baybay City Local Government Unit aron timbang-timbangon ang kahapsay, pagkamamugnaon ug kalidad sa matag entry. Gipasidunggan usab ang tanang residente ug partisipante nga naningkamot aron mahimong malampuson ang kalihukan. Gilauman nga magpadayon ang ilang pag-atiman sa mga tanom, isip tinubdan sa presko ug taas og nutrisyong pagkaon alang sa matag panimalay. Ang gulayan sa kadalanan usa-usab ka pamaagi sa pagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad ug pagdasig sa kahinungdanon sa agrikultura bisan sa yano nga pamaagi sulod sa barangay. Gikan sa VSU-DYTC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, haros 1,000 nga libre nga SIM cards gindistribuar sa mga 4-piece beneficiary sa Region 8. Ada sa 928 nga libre nga SIM cards ang gindistribuar sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa mga pili nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4-piece sa Eastern Visayas. Parte ini San Juan SIM ng Bayan, Bayanihan SIM Project sa Department of Information and Communications Technology DICT, ilarom sa Free Public Internet Access Program. Katuyuanan sini nga mapahilawig ang access sa internet ug digital services para sa mga pamilya nga nanginginhanglan. Lakip sa mga nakarawat nga SIM cards ang mga benepisyaryo tikang sa Northern Samar sa Bungtusan Gamay nga may 481 recipients, Lawang nga may 220, San Vicente nga may 138 ug Katubig nga may 89 beneficiaries. Kada SIM card ang may libre nga 25 gigabytes nga data allocation kada bulan sa sulod sa usa ka tuig. Ginalauman naman nga makakabulig ini para mas madali sira nga makakuha impormasyon, makagamit online government services ug makasabay sa digital technology. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Lulugayan Falls nga nakalbiga him ginbida hapag lunsar han pamatron hakalbiga. Ang detalye report ni Aaron Cotihar. Radyo Pilipinas report. Ginbida ang Lulugayan Falls kan formal nga ginpakila. Good morning, Eastern Visayas. Aton daw utroy balik Engineer Mark. Ginbida ang Lulugayan Falls kan formal nga ginpakilala ang kalbiga him. Alright, so balikan natin ang report ni Aaron Noronian. Samtang 13 aplikasyon hina prangkisa, hina motorized tricycles for hire ha syudad na Borongan, igin rekomendar nga aprobaran hana konseho. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Rekomendaran Komitiba ng Transportasyon ng Sangguniang Panglungsod a Konseho nga aprobaran ang 13 aplikasyon ng prangkisa and motorized tricycles for hire sa syudad ng Borongan, kataliwanan masusi nga pagsihan Tricycle Franchising and Licensing Board TFLB han kompleto nga rekisitos nga ginsubmiter ang nasabi nga mga aplikante. Ini ato naging rekomendasyon ng komitiba hagin dumara nga meeting nga pinangunahan ni SP member Ian Arvin Gallo, chairperson ng komitiba ug TFLB, kaupoy dira SPM Engineer Melchor Rago, SPM Fritz Bailon Oig, ABC President Chini Barbia nga kausa Komite on Transportasyon naging buhat SP sessional nga naglabay nga adlaw. Hini nga meeting
tala kayong nagkamaydayn orientasyon bahinhan mga polisiya, kasumpay prangkisa at motorized tricycle for hire syudad o gaton City Ordinance No. 248 Series of 2022 Integrated Terminal and Land Transport Services Code ug interview nga dan tracing aplikante ang nasabi nga prangkisa. Bagut na ginaro ni SPM Galo at Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit FLRU ang eksaktong ihapan abilable pang slot at prangkisa ngang kinahanglan ipahibaro ha komitiba gilayon. Mananumdeman nga una na igintalaan na 1,800 ang kabugusan nga ihapang prangkisa at motorized tricycles for hire syudad ang igpapagawasan lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Labot pa ang tracing aplikante ang nasabi nga prangkisa tinambong liwat hining meeting adton mga kaapian TFLB ang tinaglawas ang TFLRU Mr. Jonathan Cainto, Mr. Rodito Busa, Officer in Charge at City Traffic Management Office, si Mrs. Lorna Birosit, Borongan City Transport Terminal Office, ug Mr. Joseph Capada, Presidente Borongan Alliance of Tricycle Operators and Ipasidunggan Drivers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Ate Sok Aberia ngan aton ibalik adton report ni Aaron Cotihar, Lulugayan Falls nga nakalbiga him ginbida hapag lunsarhan pamatron hakalbiga. Utro adi aton pamatian. Radyo Pilipinas report. Ginbida ang Lulugayan Falls kan formal nga ginpakilala ang Kalbiga him durante ang paglunsarhan pamatron the Summer Fiesta Experience sa Kalbiga Summer idahan ika-23 san Mayo. An pamatron program in may panuyo nga mapukusog an community-based cultural tourism hausa nga bungto. Kinlunsad inihan Samar Provincial Government nga an bungtohan Kalbiga amo ang nag-host han ikaduha nga leghan programa. Ginpakita ha mga bisita o patronizers an magkadirodelain nga mga tourist attractions nga na-eksperyensyahan liwat an kultura nga tradisyon han bungtog kabahin han era fiesta celebration. Haiya mensahe ginpabugatan ni Kalbiga Mayor Red Nacario ang importansya han pagpakilala han kultura nga hospitality ha mga Kalbiganon. Kanto ha mga bisita pinaagi han pamatron. Through Pamatron, we proudly open our doors and share with the world the beauty of Samarnon hospitality and heritage. Second is the unveiling of the new Kalbiga hymn and renewed musical tribute to our beloved town. Alright, so da mga salamat Aaron Cotihar. Morning, Eastern Visaya. Sa laing nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod laing nga tourism site sa lungsod sa Malitmog Southern Leyte gisusi sa local government unit. Para sa dugang nga detalye ani ang atong report. Radyo Pilipinas report. Malampuson nga nagpahigay og joint site inspection, mapping, tagging og video documentation ang usa ka multi-sectoral nga team gikan sa lokal nga kagamhanan sa Malitmog Southern Leyte kanatong Mayo 27 tuig 2026 didto sa Maningning 360, Bunot River ug Dunicop River nga nanay mutang sa barangay Maningning. Kini nga operasyon nagtumong sa pagpanalipod sa mga lokal nga tarsier, ihalas nga mga mananap ug sa ilang nga mga puy-anan dungan sa pagbalanse sa konserbasyon sa kalikupan ug balong-tarong turismo o sustainable ecotourism. Sa pagkakaroon ana-ana sa katapusang bahing sa deliberasyon alang sa usa ka comprehensive ordinance aron nga opisyal nga mapatuman kining mapanilipdanon nga lakang. Ang maong hiniusang nga buluhaton sa kapatagan nagmalampuson pinagi sa pagtiribangay sa nagkadiyang buhatan sama sa Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Tourism Office, Municipal Planning and Development Coordinating Office, Municipal Engineering Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, o Philippine National Police lakip ng Municipal Social Welfare and Development Office. Dako sa mga pagpasalamat sa pamunuan sa LGU, ngadto sa Barangay Council, mga tanod, o sa mga lumulupyo nga gipanguluhan ni punong Barangay Felizardo Cabel Jr. tungod sa ilang kooperasyon o mainiton nga pagdawat. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning,
Eastern Visayas. Samtang aton daw utro pasadahan kung okay na ba ang report VSU gipasidunggan ang mga top notchers sa March 2026 LAPT. Ibalik natin si Sir Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Pasidunggan sa Visayas State University ang ilang mga proud. Alright, sige. Miss Charmaine, good morning, Utro. Yes, Ate Pen, sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 22 nga empleyado sa pribadong eskwelahan sa Samar kumarawat matotal 145,000 pesos nga wage restitution. Ada sa 22 nga mga empleyado sa usa nga pribadong eskwelahan sa siyudad sang Kalbayog ang nakakaruwat maabot por luminos 145,000 pesos nga wage restitution kahuman ang ginbuhat nga labor inspection sa Department of Public Works, Department of Labor and Employment, DOLE. Ginbuhat ang inspeksyon ug natagan 20 ka adlaw ang eskwelahan para maitama ang mga kakulangan kasumpay sa labor standards. Dayon naman nga nagkamayada voluntary compliance ang institusyon rason nga ginhatag ang wage differentials sa mga apektado nga trabahante. Ginbuhat ang distribusyon sa cash restitution sa opisina sa DOLE sa Catbalogan City kundi ginsigurado sa mga labor officers nga tuhay ug transparent nga naihatag ang benepisyo sa mga empleyado. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo tungod dako nga bulig umano ini para sa irapan adlaw-adlaw nga mga garastuson. Padayon naman nga ginaghat sa DOLE ang mga employer nga sumunod sa labor standards para maproteheran ang katungod ug kamutangan sa mga trabahante. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 4 minutos pa ug sa mag-alas 9 haaga samtang tulong certified level 1 adolescent friendly health facilities nakabutan na bungtohan na San Julian. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Hapadaan nga paningkamot para hinmasimsong ang talwas nga komunidad para hagabatanunan ang bungton San Julian naging kalipay ang pagkamayada at tulong opisyal nga Certified Level 1 Adolescent Friendly Health Facilities or AFHF. Ang nasabing accreditation ay nakabuot nga nahitabo adton Pebrero 4 para han Main Health Center or RHU. Abril 1 Barangay Nana Health Station nga hadton Mayo 21 Barangay Libas Health Station. Ang AFHF accreditation ay nagpapasabot nga isang health facility inagahatag hintalwas, accessible, non-judgmental, confidential, komprehensibo nga youth-friendly nga serbisyo para ang kabatanunan. Ini nga sertifikasyon in-accredited ang Department of Health, di ni pidaagi hinimas na paparigonan proteksyon ha pisikal, mental, nga reproductive well-being ha sektor han kabatanunan. Nakabuti ni nga kalampusan, pinaagan mahugot nga sumpayan, han lokal nga pamunan han bungto, nga han Municipal Health Office or MHO. Diin ha irapadaan nga dedikasyon paghatag hindi kalidad nga serbisyo panlawas nga daha katawhan. Dakaliwatan pasasalamatan LGU nga daha mga AFHF certifiers nga pinangunahan nila Miss Alisa Ipil, Miss Gina Abboy, nga Miss Maricris Capia. Sugod man ang pasalamat nga dan mga partner BLGU sa Barangay Nena, Barangay Libas, nga DOH HRH. Hayra aktibo nga pakikiusa para makabuot ang nasabi nga healthcare milestone ha nasabi nga bungto. Impormasyon ng ikay pinaagahan LGU San Julian. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusang balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, orientasyon kabahin sa Child Protection Law ipahigayon sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Aniya si Jeffy Kepis para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagmalapos ang gipahigayon sa lungsod sa Hilongos, lalawigan sa Leyte, pinagi sa Municipal Social Welfare Development Office kon MSWDO ang orientation kabahin sa Republic Act 11188 o Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Matod pa sa LGU nga ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa tanang sektor
aron mapadalipdan ang mga kabataan labi na kadtong apektado sa madong panagbangi hinungdan nga giumol ang naasoy nga orientation. Si Francis Janelle Berida, RSW, mao'y nahimong resource speaker, di nagisgot sa mga probisyon sa balaod o gustong proseso sa pagprotekta, pagluwas o rehabilitasyon sa mga batang apektado sa armadong panagbangi. Meet Salmot sa naasoy nga kalihukan ang mga miyembro sa LCPC, MDT, barangay officials, social workers, women's sector, Hilongos PNP, WCPD ug mga representative gikan sa mga kabatan-unan. Palayan usab nga gipaligon ni Mayor Manuel Vilhermosa ang mga programa ug polisiya nga nagpanalipod sa katungod ug kayuhan sa mga kabataan sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, lalawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas. Jevek Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Atong oras mga kaigsunan, impunto alas 9 na, wala nagitaigong oras no. Dengan salamat sa pakiguban ning atong Biyernes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa makausapa dengan salamat pod sa atong nga mga kaubanan sa ilang mga balitang impormasyon ug sa atong nga mga kaubanan diri sa Master Control, atong nga mga technician on board, sila sa Sir Noel Palugod ug Sir Jun Antegra. Sa ngalan sa kanatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, sugod sa makausapa, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Roel Bognos, magpasalamat, enjoy your weekend, and sa makausapa pod, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kami liwat din sa Radyo Pilipinas Kalbayog in Manamilit na. Nakaupo naton sa Master Control si Engineer Rizano Barandino ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Novelon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and happy weekend. Good morning, Eastern Visayas. Yes, inabot na ang takna. Tiklo po nato na tilon parahan Friday edition May 29. Aton na taramda na Good Morning Eastern Visayas. Na mga salamat ang adakan Kuya Ruel Bugnos and RP Sogod, DYDC FM, Sir Glody Kayunda, RP Calbayog, Miss Charmaine Balves, nga na PIA Samar Aaron Cotihar, nga nangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey, nga nanato na mga kabakyang Didia Master Control, Engineers Mark, nga na Coach UFM. Thank you, Ate Sok, nga na Miss Dayan, Ate Pen, pumida ini. Nasa ring have a blissful weekend, stay safe, yan ang weekend. Utro, maupay nga aga, nga na Good Morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang